Teka, ano pong ginagawa niyo, ma'am? Laking mata kong sambit dito. Bigla kasi siyang lumuhod sa aking harapan. Ma'am Belinda, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ngayon. Alam ko naman na galit ako sa kanya at hindi ako dapat magpauto sa kanya dahil baka may masama siyang pinaplano. Pero bakit nakakaramdam ako ng tila kurot sa puso ko? Bakit ako nasasaktan nang makita siyang nakaluhod sa aking harapan ngayon? Please, Danica, iha. Hayaan mo naman akong alagaan ka ngayon. Hayaan mo naman ako. Matagal ko ng pangarap na alagaan ang aking anak na hindi ko nagawa dahil hindi niya natuloy ang kanyang gustong sabihin. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Hindi ba niya naranasan na alagaan si Paulo? Litong-litong katanungan ng aking isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ayaw kong maniwala sa kanya. Pero tumayo na po kayo dyan, Ma'am Belinda. Sige na po. Kung gusto niyo akong alagaan, bahala kayo. Sana naman, hindi niyo to ginagawa dahil gusto niyo na lang akong utuin. Dahil masakit isipin na naaawa ako sa inyo. Pero kayo, pagkukunwari lang ang ipinapakita sa akin. Masakit ang maloko. Huwag sana niyong abusuhin ang kabaitan ko sa inyo. Wika ko naman sa kanya. Bakit nga ba naaawa ako sa kanya? At kahit sa kanya, nakadama pa rin talaga ako ng awa. Tumayo siya. May luha pa rin sa kanya mga mata. Napatda ako ng bigla niya akong niyakap. May init ang yakap na parang nagamot ang lamig na nadarama ng hindi ng aking katawan, kundi ng puso ko. Bakit ba ako nakadama ng ganito kay Ma'am Belinda? Tulad ng sinasabi ni Belinda, inaalagaan nga niya ako. Pagkatapos niya akong painumin ng gamot, pinahigapan niya ako. At ewan ko ba kung bakit nagpatianod ako sa mga gusto niya. Dahil ba alam kong sa puso ko, may kulang at may gusto akong maranasan. Kulang dahil kailan, hindi ko nararanasan ang maalagaan ng isang ina. Ang ipagtatanggol ng isang ina. Mahal naman ako ng tatay ko at ni Don Eduardo. At inaalagaan naman nila ako. Pero sa kabila nun, hindi ko pa rin mapigilan ang mainggit sa mga kakilala ko na may nanay na nag-aalaga sa kanila. Gusto ko ring maranasan ang ganoon. Iyong pakiramdam na inaalagaan ng sariling ina at hindi ko naman akalain na kinamumuhian kong si Belinda ang magpaparana sa akin ng ganoon. Para ko pa rin naman siyang nanay dahil asawa ko pa rin naman ang anak niya. Sa kabilang banda naman, sobrang tuwa ngayon ang nadarama ng puso ni Belinda. Sa wakas, naranasan na rin niya na alagaan ang kanyang nag-iisang anak. Nahahawakan na rin niya ito at nayakap. Hindi naman niya mapigilan ang pagtulo ng mga luha niya habang nakatingin ngayon sa natutulog na si Danica. Medyo may sinat nga ito. Ang sarap pala sa pakiramdam na inaalagaan niya ang kanyang anak. Umupo siya sa gilid ng kama. Saka hindi niya napigilan na haplos-haplusin ang buhok ni Danica. Habang titig na titig siya dito. Kamukhang kamukha ni Mario si Danica. Pero may mga nakuha din pala ito sa kanya. Ang mga mata nito ay katulad din sa kanya. Ang matangos nitong ilong at ang hugis pusong labi nito. Ang napakagandang mukha nito. Halos perpekto ang mukha ng kanyang anak. Kaya mas lalo siyang nakadama ng paghihinayang. Dahil hindi man lang niya nakita kung gaano ito kakyut ng bata pa ito. Hindi man lamang niya nasubukan na itali ang buhok nito ng bata ito. Marami siyang na-miss. Kaya hindi naman siguro siya masisisi kung hanggang ngayon galit pa rin siya sa kanyang mga magulang. Ninakaw ng mga ito ang karapatan niya para maging isang ina. Inilayo ng mga ito ang kanyang anak. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya maaamin dito ang totoo. Baka mananatili na lang sigurong sekreto ang totoo. Siguro makontento na lang siya sa pagnakaw ng sulyap dito.
At sa kalimitan paglapit-lapit niya dito, ayaw niyang masaktan ito pag nalaman nito na ang babaeng kinamumuhian nito, ang babaeng naging dahilan ng lahat ng masasakit na naranasan nito noon, ay ang sariling ina nito mismo, ang ina na kinamumuhian din nito. Pasensya ka na anak. Kung alam ko lang, kung hindi sana ako nagpadala ng aking galit. Tama si Don Eduardo. Kung hahayaan ko ang galit na siyang namayani sa puso ko, hindi ko natagpuan ang liwanag. Hindi ako kailanman magiging masaya. Kung sana nakinig na lang ako sa papa. Mahal kita anak. At mahal na mahal ko pa rin ang tatay mo. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha niya. Masaya siya. Pero naninikip ang kanyang dibdib. Kasalukuyan akong nandito sa likuran ng bahagi ng mansyon kung saan natatakpan ng Bermuda grass ang lupa. Maganda dito, maaliwalas ang hangin dahil sa malaking puno. Dahil sa sinat ko kaya nag-extend naman kami ni Sean ng isang araw dito. Mabuti na lang at napaka-understanding naman ni Franco. Kasama na naman ng anak ko ang kanyang ama. Binigyan ko silang dalawa ng sapat na panahon para makapag-banding, para mas lalo pa nilang makilala ang isa't isa. Umupo ako sa Bermuda grass. Saka ko binuklat ang pocketbook na plano kong basahin ngayon. Hindi masakit sa puwet ang Bermuda grass dito dahil sobrang pinong-pino nito. Nangangalahati na ako sa aking binabasa na may tumabi sa akin. Bakit ka nandito? Nasaan si Sean? Punot noon na tanong ko naman kay Paulo. Relax. Kasama ni Mami. Matipid naman na sagot nito. Medyo nabawasan naman ng kunti ang inis ko. Kay Belinda dahil sa pag-aalaga niya sa akin kagabi. Umusad ako palayo sa kanya. Bakit ka ba lumalayo sa akin? Okay naman tayo kahapon na. Hindi ko siya sinagot bagkus tumayo ako para iwanan siya. Nanganganib ang puso ko sa kanya. Kawawa naman si Franco kung magpapadala ako sa nadarama ko na sa kanya. Sandali lang. Pigil naman niya sa akin. Sabay niya hila sa palapulsuhan ko. Nawalan tuloy ako ng panimbang. Natumba ako sa saktong madaganan ko siya. Sa malas. Laglanding pa ang labi ko sa labi niya. Parang napapaso na ang mga labi ko na mabilis ko itong inalayo mula sa labi niya. Pangiti-ngiti namang nakatingin sa akin si Paulo. Aalis na sana ako mula sa pagkakapatong ko sa kanya nang mabilis niyang pinagpalit ang pwesto naming dalawa. Kaya ako na ngayon ang nasa ilalim niya. Ano ba? Saway ko naman sa kanya. Umalis ka nga dyan, Paulo. Tatayo na ako. Sinubukan ko siyang itulak pero hindi man lamang siya natinag. Matalim na titig ang iniukol ko sa kanya. Papalapit naman siya sa akin. Anong ginagawa mo? Galit na tanong ko naman sa kanya. Naglalambing sa asawa ko. Pwede ko naman yun gawin, hindi ba? Lambingin mo yung sarili mo. Umalis ka nga dyan. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Paulo. Sinubukan kong muli siyang itulak pero para lang talaga siyang tumulak sa isang pader. Bitiwan mo ako. Ayaw kong makipaglambingan sa iyo. Kung hindi mo ako bibitawan, sisigaw ako. Pananakot ko naman sa kanya. Pinatigas ko pa ang aking mukha sa kanya. As if naman, may makakarinig sa iyo dito. Saka, isa yun bilang privilege ko bilang husband mo. Para halikan ka at yakapin ka and to make love with you. Nag-init naman ang aking pakiramdam sa kanyang sinabi. Bakit ba napakarupo ko pagdating kay Paulo? Bibitawan mo ba ako o babasagin ko yung future generation mo? Pananakot ko naman sa kanya habang nakatingin sa ibaba niya. Naramdaman ko naman ang pagninigas ng kanyang pagkalalaki sa hita ko. Don't do that, sweetheart. Kumindat pa siya sa akin. Ano ba, Paulo? Bitawan mo nga ako. Sumosobra ka na. Natigil ako sa aking ibang sasabihin nang pinatahimik ng labi niya ang labi ko. Nagpupumiglas ako.
at kinagat pa ang labi niya, pero hindi pa rin siya tumitigil sa paghalik. Hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod, natigil ako sa aking pagpupumiglas at natagpuan ko na lang ang aking sarili na nakipagpalitan ng halik sa kanya. Mas lumalim ang halikan namin dalawa ni Paulo. Naramdaman ko na lang ang pagpasok ng kanyang kamay na nasa garter na ng shorts ko. Hinahaplos ng kanyang daliri ang gitna ko na natakpan pa rin ng manipis na bikini. Napaungol ako. Wala akong lakas na patigilin siya dahil gusto ko naman ang ginagawa niya. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng aking bikini at napaungol ako nang ipasok niya ang kanyang isang daliri sa loob ng aking pagkababae. Inilabas-masok niya ito. Ang sarap ng ginagawa niya at nagpapatangay naman ako sa sarap. Kasama ngayon ni Danica si Franco. May mahalaga silang pinag-uusapan nito. 1 linggo na ang nakalipas mula nang bumalik sila ni Sean dito sa Maynila. At sa loob ng 1 linggo na yon ay ang halos araw-araw na panunuyo ni Paulo sa kanya. Tuluyan na sana siyang bibigay kay Paulo, pero hindi niya alam kung bakit may pumipigil sa kanya. Iniisip niya pa rin si Franco at palaisipan din sa kanya si Hana. Paano na lang kung totoo ang sinasabi ni Hana? Paano na lang kung muli siyang masaktan? Sigurado ka bang okay ka lang? Paniguradong tanong naman ni Franco sa kanya. Hindi din naman kami magtatagal doon. Maninirahan lang kami doon ng mga 1 taon. Magkatabi sila na nakatayo sa balkonahan ng isang restaurant kung saan sila nagdi-dinner. I will be fine, Franco. Aniya naman dito. Marami ka nang nagawa para sa akin. Dapat mo nang hanapin ang kasiyahan mo. Nakangiti siyang napaharap sa lalaki. You and Ford deserve to be happy. You deserve to be happy. Salamat, Danica. Ani nito. Salamat sa pagtanggap mo sa tunay na pagkatao ko. Kayong dalawa ni Sean ang pamilya ko. Napatulo na ang luha nito. Ang totoo ganun din naman siya. Nakayakap ni siya sa matalik na kaibigan na sinuklian naman nito. Hindi nga niya boyfriend si Franco. Kaibigan lang niya ito at isa itong bakla. Kaya hindi niya iniwan ito dahil tumatanaw ito ng utang na loob sa kanya at kay Don Eduardo. 18 years old siya na nakilala nito si Don Eduardo na nakahandusay sa kalsada. Sinalvage daw ang buong pamilya nito. Tinulungan ito na matanda noon. Pinatira ito sa isang apartment at pinaaral ito ni Don Eduardo. Naging scholar ito ng Hacienda Dio Gracia. Nagtapos ito with flying colors. Nung umalis siya ng San Ignatius, dito siya inihabilin ni Don Eduardo. Napagpasyahan din ito na magsimulang muli na magkasama sa isang bansa at napili nila ang Singapore. Doon niya ibinuntis at isinilang si Sean. Tumatayo ito bilang daddy ng anak niya kahit pa hindi niya mapigilan ang sarili na maikwento sa anak ang tungkol sa totoong daddy nito. Pero sinabi niya sa anak na patay na ang daddy nito. Mas nauna itong umuwi sa kanya dito sa Pilipinas dahil sa isang trabaho. Galing ito sa pamilya ng mga sundalo, kaya hindi nito magawang mag-out ng tuluyang bilang respeto sa ama at mga kapatid nito. Totoo naman at plano nila ang magkasama habang buhay at baka magpakasal din pagdating ng panahon. Wala naman siyang pakialam kung bakla ito at kahit halik ay hindi nito kayang gawin sa kanya. Komportable at masaya siyang kasama ang kaibigan. Pero umibig ito sa isang tulad nito na bakla. Isang half American ang boyfriend nito. Parehong lalaki ang porma ng dalawa. Napagpasyahan ng mga ito na pumunta sa state at doon magpakasal at manirahan sandali doon bago babalik dito sa Pilipinas. Masaya siya para dito dahil nakakita na rin ito ng makakasama habang buhay. Hangad ko ang kasiyahan mo, Franco. Tulo ang luha na pagkakasabi niya sa kaibigan. Nakayakap pa rin siya dito. Nakaangat siya ng mukha dito. Ako din, Danica. Hangad ko ang kasiyahan mo. Ang tunay na kasiyahan na hinahanap mo. Makahulugan na pagkakasabi naman ni Franco. Binalikwas nito ang mga braso sa pagkakayakap sa kanya.
Pinunasan ng mga hintuturo nito ang ilang butil ng luha niya. Nakangiti ito. Ang lapit na mukha nito sa mukha niya. Bagaan ang loob niya na nakatingin sa kaibigan. Isang malakas na tikhim ang nagpahiwalay sa kanila ni Franco. Sabay silang napalingon. Si Paulo ang nakita nila. Hawak kamay nito ang anak nila ni si Sean. May kung ano sa mga titig ni Paulo. Kinarga nito ang anak sa kasila tinalikuran ni Franco. Nabigla naman siya sa pangyayari at parang hindi yata makakilos. Hindi maalis-alis sa isip niya ang mga titig ni na Paulo at ni Sean sa kanila ni Franco. Puntahan mo sila, Danica. Nakangiting sabi naman ni Franco. Mabilis kong sinundan ang aking mag-ama. Walang hiya ka, Paulo. Saan mo dinala ang anak ko? Tanong niya agad sa lalaki nang sinagot nito ang tawag niya. Kinidnap mo ba talaga ang anak ko? Tinangay kasi nito ang anak niya. Isinama pa nito si Lily. Tumawag siya sa mansyon ng mga Diogracia. Si Aling Sasha ang sumagot sa kanya at napag-alaman niya na wala doon ang lalaki. Isang araw nang hindi ibinabalik nito sa kanya si Sean. Kusang sumama si Sean sa akin dahil galit siya sa'yo. Ani nang nasa kabilang linya. At bakit magagalit sa akin ang anak ko? Asik naman niya rito. Galit na galit siya dito. Binibrainwash mo ba ang anak ko? Mahinang napatawa naman ang nasa kabilang linya. Hindi ko na kailangan gawin pa yan, Danica. Ikaw ang hindi tumupad sa pangako mo sa kanya. Napakunot noon naman siya. Pangako? Anong pangako ang sinasabi mo? That was his first time na nakita niya na nakipaghalikan ka sa Tito Franco niya. Ang sabi mo raw sa kanya, you won't kiss other man except your husband. Then you should be kissing me, sweetheart, instead of Franco. Ani nito na tila nang uuyam pa. Sandaling napaawang naman ang mga labi niya sa sinabi nito. Nasabi ba niya yun kay Sean? Mukhang gumawa lang ng kwento ang lalaking yun. Liar! Huwag kang nga gumawa ng kwento, Paulo. Hindi ako gumagawa ng kwento, Danica. I'm not a scriptwriter. Bakit hindi si Sean ang tanungin mo? Lumunghap siya ng maraming hangin. Kailangan niyang kumalma. Sabi na nga ba niya, may hindi magandang maidudulot pag nalaman ni Paulo ang tungkol sa anak nito. Dahil kasi dito, nagawa nitong pasukin ang buhay nila. Hindi lang kay Sean, pati na rin sa kanya. Sabihin mo sa akin kung saan mo dinala ang anak ko, Paulo. Pupuntahan ko siya. Miss na miss ko na ang anak ko. Sinubukan niya na maging mahinahon dito. Okay, sagot naman ni Paulo. Rinig niya ang pagbuntong hininga naman nito. Susunduin kita dyan sa apartment mo. Sabihin mo na lang kung saan ang anak ko. At ako na. Susunduin kita, Danica. May kabuuan ang boses naman ni Paulo. Wala siya nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Ayaw na niyang makipag-usap dito dahil si Sean lang ang maiipit dito. Kaya niyang gawin ang lahat para sa anak. Kaya niyang pakisamahan ang hindi tama na ama nito. Nitong mga huling araw na naman, mas lalong naging close sina Paulo at si Sean. Aminin niya. Nakaramdam siya ng bahagyang pagsiselos sa dalawa. Kahit sa sandaling pang panahon na nagkakilala ang mga ito, kabisado ni Paulo ang anak. Halos magkasundo sa lahat ng bagay ang mag-ama. Halos parehong-pareho ang mga ito. Kaya naiinis siya kay Paulo. Dahil parang inagawan nito ang anak niya. Wala siyang plano na pansinin ang lalaki nagmamaneho ng kotse. Galit na galit siya dito dahil sa ginawa nitong pagtangay sa kanyang anak. So, kumusta na kayo ni Franco? Basag nito sa katahimikan nilang dalawa. Wala kang pakialam sa aming dalawa. Padabog na pagkakasabi naman niya dito. Wala akong pakialam sa kanya pero sa'yo meron. You're my wife. Remember? Nasa pagmamaneho pa rin ito ang focus nito. Galit siyang napatingin kay Paulo. Nakakainis sa mukha ni Paulo. Nitong mga nakalipas na mga araw ay talagang naiinis siya kay Paulo. Noon pinangarap niya na ituring din siya nitong asawa.
Pero hindi ginawa iyon ng lalaki. Pero ngayon, ang lakas ng loob nito na ariin siyang asawa. Umasa ang puso niya dito noon. Bakal mahal pa rin siya nito. Pero sa bandang huli si Hana pa din pala ang pipiliin nito. Sinugatan ng sobra nito ang puso niya. Tapos pinahiya pa siya nito sa harapan ng nakakarami. Kahit mahal pa niya si Paulo. Pero sa tuwing naiisip niya ang ginagawa nito sa kanya noon, talagang pinanghihinaan siya ng loob. Inihanda na ng abogado ang annulment papers natin, Paulo. Huwag mo akong ariin na asawa mo. Binuo niya ang mahinahon na boses. At sana, hindi mo nakalimutan ang pangako mo na makikipag-cooperate ka sa akin. Nag-file na naman siya ng ibang annulment papers dahil hindi nito nagustuhan ang inilagay niyang rason kung bakit gusto niya ng annulment. Sandali itong napalingon naman sa kanya. Okay, fine. Uwi ka naman ni Paulo in one condition. Napakount daw naman siya ng lihim sa sinabi nito. Kailangan niyang kumalma. Isang kondisyon na naman. Ano na naman ang kailangan mo sa akin, Paulo? May iritasyon sa boses naman niya. Inihinto nito ang kotse dahil traffic. Enjoy with me this weekend, Danica. Ikaw, ako at si Sean. Kakalimutan natin sandaling status nating dalawa. Gusto kong ma-experience na para tayo isang buong pamilya. Mahinahon din na wika naman ni Paulo. Napatitig naman si Danica dito. Nakipagtitigan siya dito. Lumanghap siya ng hangin. At pagkatapos nito, hindi mo na ako guguluhin. Pipirmahan mo na kaagad ang annulment papers natin dalawa. Paninigurado naman ni Danica. Tumango naman si Paulo. Hindi ko na kayo guguluhin ni Franco. Wala na akong pakialam kung magpakasal man kayong dalawa. Gusto ko lang iparanas kay Sean ang isang buong pamilya. Yung isang normal na pamilya. Okay. Aniya naman sa mababang tono. Ngumiti naman ito. Ang hindi alam ni Danica na wala talagang plano si Paulo na pakawalan siya dahil sisiguraduhin itong wala nang kawala si Danica sa kanya pagkatapos. Gustong magdiwang ng puso ni Danica sa sinabi nito na pakakawalan na siya nito ng tuluyan pagkatapos niya itong pagbigyan sa hiling nito. Salamat. Masiglang sabi naman ni Danica. I won't let you go, sweetheart. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa ating dalawa noon sa hacienda, hindi ka na makakawala pa sa akin this time. I will make sure na mabubuntis na kita. Sa isip-isip naman ni Paulo,